Okay. Good afternoon mga kasama. Andito po kami sa farm ni Vice Lito Capupos. Dito po sa may Lejos Castaños ng Baylen. Ang aming pong Vice President ng Busilak Farmers Association ng Baylen. Vice, good afternoon po. Hihingi lang po ng parang disclaimer lang po para sa inyong ano. Pwede ba po? Pwede po. Salamat po. Ito po yung farm ng aming Vice President na si Lito Capupos. Ito po yung ano niya, sa ngayon po ang tanim niya po dito sa pinaka main na plotting niya yung ampalaya. Ito po, Vice, ilang araw niyo na po na-transplant yung ampalaya niyo? 3 weeks po, 21 days. 21 days, yan na po yung ano niya. Yan, ito po yung mga dinadaan ng irrigation niya. Ang watering niya po, source ng irrigation. Yun ang pinaka, yan, po. Dito po niya pinapadaan. Ngayon po, ito na po yung breed ng ano. Vice, pwede ano po, i-tour nyo po kung ilang sa isang plot po, ilang po yung isang plot po, bali ilang puno po? 20 hills po yan. 20 puno bawat isang plot. Bali yan po ay meron 20 plot hanggang doon po sa dulo. 20 plots. Sa 20 plot po yan, bali equivalent po niya sabi natin 400 hills, 400 na puno. Ngayon, sa loob ng 3 linggo, nag-start na po siya magkaroon po ng pangunahing buko o bunga. Pero last ilang araw nyo po bago na na-pruning nyo na po yan, Vice? 2 times na po ako nakapag-pruning mula po doon sa baba hanggang sa 7 leaves niya. First pruning ko. Tapos sunod ko po pruning mula po dito hanggang dito po. 7 pa rin po na steam yung aking nalis, yung pinaka-kun niya. Yan po ang pruning yan. Ngayon, meron mga po siyang pangunahing buko o bunga. Ayan na po. Ayan, meron na po siya. Ayan, magkakasunod po siya. Ito po ang isa, yun po ang isa. Bali 2 po ang bawat start na niyan. So hindi lang, Vice, hindi lang po ano hindi lang po 2 meron pa po dito mga buko So sa isang pagdating po niya sa taas, siguro po pagka kinakailangan mga nasa 3 feet na po ang haba ng stem niya, yung main stem niya, mag-aalis na po tayo ngayon ng branches na dito sa katawan niya. Sa katawan natin itong mga suloy natin. So another pruning po. Another pruning. Yun po ang tinatawag na last pruning sa baba. Pero pa po yung pag namumunga na, meron pa rin po tayong inaalis na mga sanga, yung alam natin hindi naman epekto ng bubunga. At yun po ang nakakain pa rin ng nutrients. Ngayon, para po yung nutrients ay kumpleto may supply po sa bunga, mag-aalis po tayo ng mga sanga na hindi na po talagang pakikinabangan. Hindi na mamumulaklak. Po, pero hindi po magandang bunga na niya. Yan po, continuous po ang pruning hanggang sa nag-harvest na. At yan din po maintenance, tubig, at then yun po ang ating paggamit po ng mga foliar. Vice, ilang beses na po nag-nitrogen, nag-urea na po kayo? Ay 2 times pa lang po ako naka-apply. Ang complete naglagay po tayo. May kasama po siyang complete at saka po 4600 na urea. At akin nung inihalo sa tubig, yung style po sa dahil tag-araw ay dressing. Hindi pa po makapag-side dressing kasi po hindi pa po naman kasi nagpapapatak talaga ang ulan. Ngayon, katulad niya, tinuyo ko siya at mamaya po magdi-dressing na po kami. Tapos bukas po ay magpapa-flowing na po ulit at magdidilig para po mabanlawan po yung ini-apply nating fertilizer para po mas mabilis ang improvement sa paglaki at pagtaba ng stem ng ating tanim katulad po nito. Ngayon po sa loob ng 3 linggo na ito ay meron pa rin po naman mga iba na hindi naman sabay-sabay ang taas, pero siguro po mga 2 weeks po lahat yun ay nasa taas na. Nasa taas na po siya. Po ng mga iba kong yun. Vice, parang matataas na yun na doon sa unahan. Ay, ito po yung una kong inilagay na first na pinili ko po doon sa tray seedlings na matataas na po ang pagkatubo niya. Hindi po kasi kasabay-sabay na nagtaas ang tubo. Ito na po siya, ayan, nagapang na. May mga buko na rin po. Ayan. Ayan na po, mayroon na siyang bunga. So, Vice, yung isang plat mong ganito, isang plat na yan. So, ang ano niyan, ang pinakapuno niya is 20. 20 po. 20. So, depende po sa range ng plat.
Kasi meron po katulad din mahaba, meron 22, may 21. Ah, okay. Kaya po ang pinakamalaki kalimitan po nito ay 20. Ang average is 20 plants. 20 po. 20. Pero minsan, umaabot pa. Vice, pwede nyo pa po kaming ikot dun sa ano? Ito yung unang variety ko na mestiza, F1. Yung po nasa dulo, yun na po ang Galaxy. F1 din po. Ito pahabol ko po ito na dumating sa akin noong last month na seeds. Ay di akin na po nilagay sa 3 seedlings. Ito na po siya. Ito po naman yung F1 na Galaxy. Kasama po yung bagong lipat na po noong isang araw. Ito po bali po 4 days na po ito. Natanin, itong maliliit na to. Ito po naman ay bali po 12 days na po ito. 12 days. Ito po ay bali 4 days. Ito po ay tsura nga ng 4 days. Wala nun. Nililipat ko po, ayan na po. 4 days po yan. Ito po ay Galaxy po ito. One. Bali ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na plat. Opo, 9. So 90 na upo. Hindi, may get. Mayroon pang 22 dito eh. Oh, meron po dito 22, meron pong 20. Ayun, katulad ng mahabang yun, mahaba po ano. Yung nasa kabilang yun, reserve ko po yun. Dahil kasi meron pa ako naiwan dong hindi agad nakasibol. Siguro po naroon na yung mga 22 pieces pa. Tama-tama po doon sa last plot na yun, yung wala pa pong tanim na yun. Hahabol na lang. So Vice, sa ito, wala pa isang buwan. Wala pa siyang isang buwan. Alin po? Itong tanim na, yung nandun, yung ano. Kung matataas po yun, 3 weeks pa lang po yun. So 3 weeks pa. So pagdating ng isang buwan sa 30 days. Siguro po, itong sumunod na to, nandiyan sa taas na yan. Yung pinaka ano ng bunga niya, yung laki na po ng bunga niya, yung tinatawag na yielding na po. Sa loob po ng, mula po doon sa yung matataas na yun, sa loob po ng 3 linggo, meron na po pa isa-isang nakukuha. Okay. Kung katulad ng computation yung 1 month, nag-harvest na po tayo doon sa first plot yung 5 blocks. Yung 5 blocks mula po doon sa punong yun. Sa loob po ng isang buwan, makaka-harvest na po. Okay, so sa isang buwan po, ngayon po is April 30. Opo. May ano po, May 25. May 20 po, 5, mga May 21, ganyan po. 3 weeks, basta 3 weeks. Yung pong nandiyan sa babaw ng ganyan po, meron na po tayo pa isa-isang makakukuha dyan bunga. Sige po. Vice, pagdating po ng 3rd week ng May o 2nd week, pwede na kaya? May bunga po siya pero ilang pa na po ang makukuha. Hindi pa totally talaga harvest talaga. Yung siguro yun nasa main stem pa lang. Pero yung ibang aking aalisin. Ang aking target talaga dyan, itong last week ng May. Last week of May. Opo. So ganun po mga kasama sa Gabusilak, sa Farmers Association ng Baylen, sa information po natin sa ating Vice President ng Busilak Farmers Association ng Baylen, ang pinaka dagsa ng harvest ng plantation ng ampalaya ni Vice President Lito is bago magkatapusan, Vice. Opo, bago. So babalik po kami, Vice, para ma-update Pwede po. Meron na po tayo malulutot, may magugulat tayo bunga. So, thank you very much po, Vice. Maraming po sa knowledge, sa idea, sa kaalaman po ng pagtatanim ng ampalaya na talagang kayo po yung expert dito eh. Pati din sa community farming natin doon sa Dikay na siguro po, karanasan ko na lang at saka yung naging experience ko sa panahon, yung area, katulad po nito, irrigated itong area na nakuha ko doon po sa kabila, nag-iipon po tayo ng tubig. Siguro mas advantage po yung irrigated yung area. Opo. At the same time, yun din po lupa. Kasi ito po, ganda rin. bago pala po itong kinultivate kasi ito po matagal na hindi po mapapagtamnan. Almost 8 years po ito hindi natatamnan. So, siguro po by hanggang until December, hanggang doon po siguro unti-unti ko na pong makukultivate yung area. Okay. Una-una, napakabigat po ng land preparation kasi napakalaki muna ako dumating po dito. Halos po ito tagal napakadamo, masukal, maraming puno akong inalis. So loob po ng 2 buwan ko pong pag-prepare, sabay na po ang pagtanim. Ito na nga po ang naging resulta ng aking ginagawa pong parang another experiment na naman. Ay, siguro ito talaga expert nyo. So looking forward na lang po kami sa next na ano namin, vlog namin. Tapos yun dun nga po sa ibang crop siguro. Opo, marami na po tayo siguro sa susunod ko pong pagtatanim. Marami na po tayo magiging tanim. Hindi lang po itong ampalaya. May tayo diyang eggplant, yung talong. May kamatis tayo dyan. Ayan, at katulad yung upo na dinala nyo. Maraming salamat po sa Hindi, galing kay Pres Ogie po yung galing ng agriculture. Kasi ngayon nung pagkatapos ng tagulat, ipapararo ko po yung area ngayon, palilinis ako muna.
siguro pag naipa-arara ko na yun, at unti-unti ko na pinipinuli ng katulad ng preparasyon, ay di tatay na po. Thank you very much po. Thank you very much, Vice President. Salamat po sa looking forward po kami sa next vlog namin. God bless. Thank you po. Thank you po.